Ang titulo ng pelikula ay The Hunting. Simulan na natin. Sa isang lugar sa loob ng liblib na kabubatan sa mga bundok, dalawang mga ngaso ang nagpaplanong manghuli ng mga ligaw na hayop ng iligal sa gabi. Ngunit mabilis silang naantala ng isang higanteng asteroid na bumagsak sa kalapit na bakuran, habang dahan-dahan silang lumalapit sa mahiwagang mga ilaw. Ngunit ang mga tao ay agad na natigilan sa takot nang makita nila ang maraming alien na asong gumagapang palabas mula sa higanteng bunganga. Nakita ng mga halimaw ang mga tao at galit na umuungal patungo sa mga ngaso. Habang nagiging sanhi ng desperadong pagtakbo ng mga tao sa kabilang direksyon, habang hinahabol sila ng mga halimaw sa likod gayunpaman, ang mga tao ay malinaw na hindi sapat na mabilis upang makatakas mula sa mga alien hounds. Habang ang mga nilalang ay mabilis na namamahala upang ibagsak ang isa sa mga poachers, at nilalamon ang lalaki sa parehong oras. Ito ay nagpapahintulot sa natitirang nakaligtas na tuluyang makatakas palayo sa kabubatan. Habang inihahanda niya agad ang kanyang baril para pabagsakin ang mga kalaban. Ngunit nabigo ang lalaki na matagpuan ang mga dayuhan saan man sa paningin ng maisip ng poacher na sa wakas ay ligtas na siya. Isang napakalaking halimaw ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa likuran at pinatumba ang tao na parang lumilipad na ragdoll. Sa kabutihang palad, bago matapos ang pagpatay ng alien monster, isang lumilipad na sasakyang panghimpapawid na dumaong sa loob ng kalapit na kabubatan. Habang pinipilit ang halimaw na tumakbo palayo, mabilis na nabunyag na may humanoid alien na dumating din sa Earth. Habang dahan-dahan nitong inilalabas ang mga galamay bago umuungal ng galit na galit patungo sa langit minsan mamaya. Isang binata na tinatawag na Ray. Pagdating sa kalapit na nayon, dahil tinanggap niya ang isang alok na trabaho upang maging isang tanod gubat sa loob ng mga bundok gayunpaman. Nang makilala ng lalaki ang pinuno sa loob ng maliit na bayan, mabilis na itinalaga si Ray na maging apprentice para sa pangalawang ranger na tinatawag na Sin. Sinong tanyag sa pagkakaroon ng kasuklam-suklam na ugali. Matapos ang kanyang anak na lalaki ay pinatay ng mga poachers sa malamig na dugo, ito ay nagiging sanhi ng matandang tanod gubat upang maging hindi mapakali mula noong insidente. Habang patuloy niyang sinusubukang subaybayan ang mga kriminal para sa paghihiganti, nakakagulat. Ang lalaki sa kalaunan ay namamahala upang mahanap ang isang bungkos ng mga mansa ng dugo sa loob ng niebe. Nakalaunan ay humahantong sa ranger patungo sa isang lokasyon na puno ng mga katawan ng mga lobo na malamang na pinatay ng mga mangangaso, pati na rin si Sin ay nagpasya na magpatuloy sa pasulong sa tabi ng natitirang mga truck. At mabilis na nakahanap ng lalaking nakaupo sa likod ng mga natumbang puno. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang poacher ay lumilitaw na napatay tulad ng mga lobo. Nang walang ibang pagpipilian, nagpasya ang lalaki na ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran. Sa kalaunan ay natagpuan niya ang pangalawang bangkay na nakahandusay sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang poacher ay tila humihinga pa. Nagdulot ito ng galit kay Sin. Habang sinisimulan niyang durugin ang kriminal ng galit na galit habang sinusubukang gisingin ang poacher. At hinihingi na malaman ang kinaroroonan ng kanilang pinuno gayunpaman. Ang hindi napagtanto ng lalaki ay nasa matinding panganib siya, habang ang mga dayuhan ay nagtataka sa loob ng kabubatan kasama ng mga tao, habang malapit nang magsimula ang isang matinding labanan. Kasabay nito, nakarating din si Ray sa loob ng kabubatan. Habang sinusubukan niyang hanapin ang kanyang bagong partner. Ngunit makita lamang ang isang multo sa malayo, na mabilis na nawala sa likod ng mga puno. Nakakagulat. Ang binata ay masyadong walang muwang upang maalarma sa halatang pagbabanta, at sa huli ay nagpasya na magtungo sa bahay ng matandang tanod gubat, kung saan plano niyang i-unpack ang kanyang mga bagahe sa loob ng gusali. Gayunpaman, si Ray ay mabilis na nagambala mula sa likuran ng matandang ranger. Na direktang nakatutok ang baril sa ulo ng lalaki. Nagawa ni Ray na ipakita agad ang pagkakakilanlan upang maiwasang mapatay. Ngunit mabilis na napansin ang pangalawang tao na nakahiga sa lupa sa loob ng mga bakuran. At nagmamadaling tulungan ang nasugatan na lalaki. Mabilis na ibinuhos ni Sin ang isang balde ng tubig sa mukha ng poacher. Habang pinipilit niya ang kriminal na ibunyag ang lokasyon ng kanilang pinuno. Habang halos mabulunan ang lalaking walang malay sa proseso. Ngunit mabilis na kinuha ng kriminal ang pagkakataon at itinapon ang binata kay Sin. Bago bumaril sa mga tao. At pinasabog ang sarili gamit ang hindi gumaganang rifle, nakita ni Sin na ang kriminal ay namatay mula sa pagsabog. At nagpasya na tugisin ang iba pang mga poachers ng mag-isa, habang sinasabi sa binata na umalis kaagad sa mga bundok. Wala itong ibang pagpipilian kay Ray kundi ang magmadaling umalis sa lokasyon. Ngunit bago makaalis ang binata sa kabubatan, mabilis niyang napansin ang dalawang naglalakihang bunganga sa lupa. Na malinaw na hindi nilikha ng sinumang tao sa parehong oras.
Ang pinuno ng mga maangaso na tinatawag na Fang ay nagawang manghuli ng isang babaeng itim na oso kasama ng kanyang mga alipores. Habang pinapatay din ang mga supling ng hayop gayunpaman. Ang hindi namamalaya ng mga tao ay ang kanilang mga putok ng baril ay nakakuha ng atensyon ng matandang ranger na nagsimulang magmadali patungo sa kanilang lokasyon kaagad. Habang binababa ang mga kriminal na nagbabantay sa lugar. Ngunit mabilis siyang tinambangan ng ranger mula sa loob ng snow. At ma-knockout din kaagad sa lalong madaling panahon. Nagawa ni Sin na mahanap ang iba pang mga kriminal. Habang naghahanda siyang patayin ang taong may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak, ang hindi niya namalayan ay nakita na pala siya ng taong nagtatago sa mga puno. Na mabilis na nagawang patumbahin ang ranger sa proseso. Habang dinadala nila ang matanda sa kanilang pinuno kaagad. Ngunit tila nagmamalasakit lamang si Fang sa kanyang nakababatang kapatid na tinatawag na Don. Na may pananagutan sa paghuli sa ranger nakakagulat. Tumanggi si Sin na sumuko sa kanyang paghihiganti. Habang mabilis siyang bumangon at sinubukang patayin kaagad si Fang. Ngunit natumba lamang sa lupa ng mga kriminal. Habang patuloy na binubugbog ng mga kalaban sa kabutihang palad. Bago papatayin ni Fang ang pangunahing karakter. Ang mga tao ay mabilis na nagambala ni Ray. Na humihiling sa mga kriminal na palayain kaagad ang tanod gubat gayunpaman. Ang mga kaaway ay tila hindi nananakot sa mga salita ng lalaki. Habang dahan-dahang nilapitan ni Don ang tanod gubat habang pinangahasan siyang barilin ang rifle. Bago mabilis na itumba ang sandata. At pag-hostage ng lalaki sa nakakagulat. Bago pa mapatay ng mga tao ang mga tanod. Mabilis silang nagambala ng isa sa mga dayuhang halimaw. Ngunit nagpasya si Don na gumanap bilang bayani at sinubukang lapitan ang nilalang ng mag-isa. Ngunit mabilis na inatake ng halimaw ang tao at inihagis siya sa lupa. Nakita ito ng mga tao at nagsimulang bumaril kaagad patungo sa dayuhan. Habang sinusubukang iligtas ni Fang ang kanyang kapatid na lubhang nasugatan gayunpaman. Sa lalong madaling panahon na pagtanto ng grupo na napapaligiran sila ng higit pang mga nilalang na kumakain ng laman. Habang naghahanda silang lumaban para sa kanilang buhay sa lalong madaling panahon. Ang mga halimaw ay nagsimulang umatake sa lahat mula sa lahat ng panig. Habang ang mga tao ay nagsisikap na lumaban. Ngunit patuloy na pinapatay ng mga dayuhan ang mga tao na parang mga insekto. Habang ang mga poachers ay sinisira ng mga mabangis na halimaw. At nalason ang dugo ng nilalang na nagawaring makipag-ugnayan sa matandang ranger sa kabutihang palad. Bago ang mga tao ay patayin ng mga kaaway. Ang halimaw ay mabilis na napahinto ng maraming galamay at marahas na pinunit ng isang alien na humanoid. Ang mga tao ay natulala sa napakapangit na anyo ng halimaw na galamay. Habang ang iba pang mga nilalang ay nagsimulang umatake sa alien. Lalo pang lumalala ang mga bagay kapag ang pinuno ng alien hounds ay dumating patungo sa larangan ng digmaan at nagsimulang umatake kaagad sa alien humanoid. Habang itinatapon ang nilalang na lumilipad sa kabubatan ng may matinding puwersa. Habang tinutusok ng alien hound ang kalaban sa dibdib ay nakita ito ni Don at mabilis na binaril ang halimaw sa ulo. Ngunit sinaksak lamang ng kalaban habang itinatapon sa buong field. Habang tinutulak nito ang iba pang mga tao na lumilipad din pabalik. Habang mabilis itong nagsimulang humabol sa nilalang kasama ng iba pang mga halimaw. Habang ang pinuno ng gang ay umiiyak ng masakit sa paningin ng hindi gumagalaw na katawan ng kanyang kapatid. Habang hinahayaan ang mga rangers na makatakas ng sabay. Sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay nagawang tumakas mula sa kabubatan at sa kalaunan ay bumalik sa kanilang bahay. Habang si Sin ay patuloy na nagdurusa sa sakit mula sa makamandag na dugo ng dayuhan na nilalang ng walang ibang pagpipilian, nagpa siya ang matanda na humigop ng alak upang mapawi ang kanyang sakit. Habang ang kanyang kapareha ay dinadala sa kanya ng isang pinainit na talim upang i-cauterize ang mga sugat. At idiniin ng ranger ang paltos na bagay sa kanyang braso na naging sanhi ng pagsigaw niya sa matinding paghihirap kasabay nito. Ang mga poachers ay nakalabas din mula sa kabubatan. Ngunit hindi nila nailigtas ang kanilang mga sugatang kasama na kinabibilangan ng sariling kapatid ng pinuno na pagtanto ng mga tao na wala silang pagkakataong matalo ang mga dayuhan. Ngunit si Fang ay ganap na nabulag ng paghihiganti. Habang sinasabi niya sa kanyang tinyente na tinatawag na tigre. Upang dalhin sa kanya ang mga dinamita mula sa kanilang taguan.
para magawa nilang sirain ang lahat ng mga halimaw. Habang sinusubukan niyang makarating sa kanilang base. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na may mali. Habang ang mga alien hounds ay nasa likod mismo ng lalaki. Ang tao ay namamahala upang maiwasan na matukoy ng mga halimaw habang siya ay nagsisimulang sumunod sa mga nilalang din. Sa lalong madaling panahon, ang mga dayuhan ay dumating patungo sa isang malapit na pabrika. Kung saan ang mga construction worker ay naglalabas ng mga materyales sa gusali sa lupa gayunpaman. Mabilis na napagtanto ng mga tao na may nakatago sa lilim. Habang inaatake kaagad ng mga halimaw na kumakain ng laman. Na namamahala na sakupin ang buong gusali kaagad. Ngunit nabigo ang mga nilalang na mapagtanto na napagmasdan din ng Tigger ang buong pangyayari sa parehong oras. Sa wakas ay nagkamalay na si Sin mula sa kanyang mga pinsala. At napagtanto na nagawa niyang makaligtas sa mga laso ng dayuhan pagkatapos na i-cauterize ang kanyang braso. Ngunit ang mga tao ay hindi sigurado kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Dahil halatang hindi sila kalaban ng mga masasamang nilalang. Ang kanilang pag-uusap ay mabilis na naputol ng isang malakas na ingay mula sa shed. Na pinipilit ang mga tanod na lumapit sa gusali ng maingat. Habang nakarating sila sa loob ng lokasyon nakakagulat. Napagdesisyonan pala ng alien hunter na sumilong sa loob ng gusali. Habang ang mga tao ay dahan-dahang lumalapit sa nilalang at napagtanto na ito ay malubhang nasugatan mula sa kanyang nakaraang labanan gayunpaman. Halatang takot na takot si Sin sa matayog na halimaw. Habang ang mga tao ay nagmamadaling lumabas ng gusali at ikinulong ang nilalang sa loob ng shed. Ngunit naisip ni Ray na dapat nilang tulungan ang dayuhan sa pamamagitan ng pag-iwas din sa mga sugat nito. Ang mga tao ay bumalik sa loob ng gusali. Habang dahan-dahang lumalapit sa alien at pinapakita sa nilalang na hindi nila sinasaktan ang ibig sabihin nito. Habang pinapahiya ang lahat ng mga tao sa parehong oras nakakagulat. Ito ay mabilis na namamahala upang mapupuksa ang lason. Habang hinahayaan ng alien hunter na tumayo kagad. Habang dahan-dahan itong lumalapit sa mga tao habang pinipilit ang mga tao sa isang sulok. Gayunpaman, lumalabas na ang alien ay sinusubukan lamang na makipag-usap sa mga rangers. Habang inilalagay nito ang higanteng braso nito kay Ray. At nagsimulang magpadala ng isang serye ng mga imahe sa pamamagitan ng utak ng lalaki. Mabilis na nabunyag na ang alien ay mula sa isang species ng mga galactic hunters. At ito ay ipinadala dito upang sirain ang mga halimaw na kumakain ng laman na kilala bilang mga insectoids. Habang kinukuha ang isang makapangyarihang bato na kanilang ninakaw. Ngunit bago pa matuloy ang kanilang pag-uusap, isang grupo ng mga dinamita ang itinapon sa loob ng gusali. Habang nagdudulot ng malaking pagsabog sa proseso sa kabutihang palad. Sa kalaunan ay nakabangon si Sin mula sa nakamamatay na pag-atake. Ngunit mabilis na napagtanto na ang mga poachers ay dumating upang maghiganti sa mga tanod ng kabubatan ng walang ibang pagpipilian. Nagpasya si Sin na harapin ang mga kaaway ng mag-isa. Ngunit malinaw na hindi binibilang ng mga masasamang kriminal. Habang sinusubukan nilang salakayin ang lalaki ng sama-sama, habang halos wakasan ang buhay ng tanod gubat. Gayunpaman, sa kalaunan ay nakuha ni Sin ang kalamangan. Habang hinahampas niya ang mga kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng mga kalapit na bagay at galit na pinatumba ang mga kriminal sa parehong oras na nakita ito ni Fang at agad na nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon. Habang si Sin ay walang balak na makatakas ang lalaki. Habang sa kalaunan ay nakabalik na naman sila sa loob ng kagubatan sa kabila ng ayaw ng matandang tanod na palayain ang kalaban. Nabigo ang lalaki na makasabay dahil sa kanyang mga pinsala mula sa pagsabog. At sa kalaunan ay nagsimulang mawala sa paningin ang mga ngaso. Pinahihintulutan nito si Fang na mabilis na tambangan ang tanod gubat at naging sanhi silang dalawa na gumulong pababa sa mga burol. Ngunit mabilis na nabawi ni Sin ang kanyang balanse. Habang hinahampas niya ang kalaban sa lupa habang sinusubukang patayin ang lalaking pumatay sa kanyang anak, gayunpaman, ang kaaway sa huli ay nakaganti habang sinimulan niyang sakal ang tanod hanggang mamatay. Ngunit nagawang sipain ni Sin ang poacher sa tamang oras sa kasamaang palad, binibigyan din nito ang kaaway ng pangalawang pagkakataon upang makatakas mula sa lokasyon. Habang si Sin ay galit na galit sa hindi paghihiganti muli sa kabutihang palad. Bago mamatay ang ranger sa nagyelong lupa. Sa wakas ay nakuha ni Ray ang kamalayan mula sa nakaraang pagsabog. Habang siya ay nagmamadaling lumabas at nagsimulang sumunod sa mga yapak patungo sa kabubatan. Habang tumatakbo siya patungo sa matandang tanod kaagad, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na si Sin ay malubhang nasugatan mula sa labanan. Nang walang ibang pagpipilian,
Nagpasya si Ray na buhatin ang matandang lalaki sa kanyang likod habang sinusubukan niyang ibalik ito patungo sa kalapit na lungsod. Habang sa kalaunan ay dumating sa harap ng abandonadong pabrika na puno ng mga alien hounds kasabay nito. Nagawa ni Fang na mahanap ang kanyang tenyente matapos tumakas palayo sa matandang tanod gubat. Ngunit mabilis na nalaman ng lalaki mula sa kanyang kaibigan ang lokasyon ng dayuhan. At nagpasya na patayin ang mga halimaw upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa kabilang panig. Sa kalaunan ay nagkamalay si Sin sa loob ng pabrika. Ngunit sa halip na subukang tumakas mula sa kanilang kasalukuyang kalagayan, nais lamang ng tanod na maghiganti sa taong pumatay sa kanyang anak. Gayunpaman, tumanggi si Ray na payagan ang kanyang kapareha na ipagpatuloy ang walang kabuluhang pagsisikap na ito dahil malamang na mamamatay din ang matandang ranger. Sa kabutihang palad, nagawa ng binata na kumbinsihin ang kanyang tagapagturo na talikuran ang pagnanasa sa paghihiganti, ngunit ang kanilang pag-uusap ay mabilis na naputol ng mga alien insectoid sa labas, na nagsisikap na manghuli ng mga tao tulad ng mga biktima. Nakakagulat. Ang mga poachers ay nakarating din sa loob ng gusali. At mabilis na inaatake ang mga kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga bomba, na nagiging sanhi ng paghabol kaagad ng mga halimaw sa mga tao. Ngunit nabigo ang mga tao na magdulot ng anumang pinsala sa halimaw gamit ang mga bomba sa lalong madaling panahon. Ang mga poachers ay pinilit na umakyat sa ikalawang palapag habang ang halimaw ay dahan-dahang lumalapit sa kanila mula sa mga anino. At kalaunan ay nahawakan ng tenyente. Bago hilahin ang lalaki patungo sa mga pader upang lamunin ay napagtanto ni Fang na walang paraan upang iligtas ang kanyang kasamahan na pinaglaruan ng halimaw. At kalaunan ay nagpasya na barilin ang mga dinamita ng kanyang kaibigan habang pinasabog din ang alien sa parehong oras. Sinusubukan din ng mga tanod na tumakas mula sa pabrika at tuluyang nakarating sa labasan. Ngunit mabilis na napilitang magtago sa likod ng mga takip at palayo sa halimaw na nagpapatrolya sa malapit. Ang mga tao ay namamahala upang mahanap ang isang sasakyan at agad na sumugod sa loob upang simulan ang kotse. Ngunit mabilis na napansin ng nilalang ang mga tao at nagsimulang sumugod kaagad patungo sa kanila. Habang nagawa ni Sin na patumbahin ang nilalang sa tamang oras gayunpaman, tumanggi ang dayuhan na payagan ang mga tao na makatakas. Dahil sa kalaunan ay nakarating ito sa ikalawang palapag. Bago tumalon muli sa sasakyan, habang sinusubukang kumagat sa mga tanod mula sa kisam sa kabutihang palad. Bago pa makapasok ang nilalang sa loob ng sasakyan, mabilis na humampas si Ray sa mga brake na naghagis sa alien hound na lumilipad sa field, ngunit agad na nakabawi ang halimaw. Nang walang ibang pagpipilian, nagpasya ang mga tanod na pabilisin ang sasakyan habang galit na galit ang kaaway na sumusugod sa kanila, na nagpapahintulot sa mga tao na bumangga sa alien bago ihampas ang halimaw sa dingding. Minsan mamaya, kapag ang mga tao sa kalaunan ay nakuhang muli ng malay mula sa kakilakilabot na pag-crash, mabilis na napagtanto ni Sin na ang kanyang kapareha ay nasugatan ng husto. Bago buhatin ang kanyang kasama sa kanyang likod at tumungo sa pinakamalapit na bayan para humingi ng tulong gayunpaman. Ang hindi nila namamalayan ay ang alien hunter ay kahit papaano ay nagkamalay na rin mula sa nakaraang labanan at the same time. Sinusubukan pa rin ni Fang na tugisin ang huling dayuhan. Ngunit mabilis na tinambangan ng nilalang mula sa likuran. Habang ang halimaw ay umuungal na galit patungo sa tao. Parang hindi natatakot ang poacher sa halimaw. Habang pinaplano niyang patayin ang insectoid kahit na ito ay magbuwis ng kanyang sariling buhay. Bago itulak ang lalaki patungo sa mga bariles ng gasolina gayunpaman. Bago matapos patayin ng halimaw ang lalaki, nagawa ni Fang ang isang malaking pagsabog habang pinasabog ang buong pabrika sa harap mismo ng mga tumatakas na rangers sa kasamaang palad. Ang pangunahing karakter ay mabilis na napagtanto na ang alien insectoid ay nakaligtas sa isang napakalaking pagsabog. Habang ito ay umuungal ng galit na galit at direktang sumisingil patungo sa mga tao. Sa kabutihang palad, bago ang mga tao ay patay ng nagangalit na halimaw, mabilis itong natanggal ng alien hunter. At ang dalawang nilalang ay nagsimulang magkasagupaan habang nagdulot ng matinding pinsala sa parehong oras gayunpaman. Ang insectoid ay malinaw na mas malakas dahil mabilis itong nakakuha ng kalamangan habang tinutusok ang kalaban sa dibdib. Ngunit ang alien hunter ay nakabawi kaagad. Habang sinisimulan nitong i-shoot ang mga galamay nito patungo sa kalaban,
Nagbibigay daan ito sa dayuhan na matigilan ang insekto habang gumagawa ng maraming hiwa sa katawan ng kaaway at nagiging sanhi ng pagsigaw ng halimaw sa sakit. Ngunit mabilis na itinapon ng insektoid ang alien na mga ngaso sa lupa sa kabutihang palad. Naputol ang kanilang laban ng mga putok ng baril ng pangunahing tauhan, na nagpapahintulot sa alien hunter na gumanti kaagad. Habang sinasaksak ang kaaway ng maraming beses sa ulo, ito ay nagiging sanhi ng insektoid na malubhang nasugatan bilang resulta. Habang ang alien na mga ngaso ay mabilis na tumalon sa kalapit na poste ng telepono at hinampas ang kalaban ng napakalakas na puwersa gayunpaman. Ang insektoid ay tumangging sumuko at sumusubok na maglunsad ng isang desperadong pag-atake. Habang ang alien hunter ay madaling kontrahin ang kalaban. Bago humawak sa mga panga ng halimaw at pinunit ang enerhiyang bato mula sa katawan ng nilalang sa kasamaang palad. Ang kanilang tagumpay ay nakuha sa isang mabigat na halaga. Dahil matagal nang huminto sa paghinga si Ray. Ngunit sa kalaunan ay nagpasya ang alien hunter na ilagay ang napakalaking braso nito sa binata habang inililipat ang enerhiya nito patungo sa ranger. Sa kalaunan ay pinahihintulutan nito ang lalaki na muling buksan ang kanyang mga mata. Habang ang alien hunter ay dahan-dahang lumilipat patungo sa napakalaking spaceship nito. Bago iwan ang bato ng enerhiya para sa mga tao bilang isang regalo para sa pagtulong dito na sirain ang mga nakakakilabot na insekto minsan mamaya. Ang mga ranger ay nakabawi mula sa kanilang mga pinsala habang patuloy nilang binabantayan ang kagubatan mula sa mga iligal na mga ngaso. Ngunit pinili nilang ilihim ang buong pangyayari sa mga otoridad, gayunpaman, nagsimulang magtaka ang mga tao kung babalik pa ba ang mga dayuhan sa kanilang planeta. Dahil marami pang tanong na hindi pa rin nasasagot sa kanilang maikling pagkikita. Ngunit ang hindi namamalayan ng mga tao ay ang mahiwagang bato na kanilang natanggap ay nagpapadala na ng mga senyales patungo sa ibang mga sibilisasyon. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilig at pagsuporta. At dyan na natin tinatapos ang ating video na may titulong The Hunting. Maraming salamat po.